Hi guys! Welcome to Torreon! Torreon. So ngayong gabi binisita natin yung kanilang tinatawag na Plaza Mayor de Torreon. So bali dito may encounter natin yung kanilang huge Mexican flag. But unfortunately tonight is tinanggal nila dahil umambon kaninang mga hapon. So dito guys sa may Plaza Mayor, walking distance lang yung sakayan ng teleferico or yung tram. So which is dadalhin niya tayo dun sa may Cristo de Noas, nandun yung malaking statue ni Cristo. Ito, pupunta rin tayo doon sa Casa Mercado Alianza. So, experience natin yung different kind of food nila. Yes, matitikman natin doon yung kanilang mga local and authentic Mexican food. Come along with us, guys. Tara! Andito tayo ngayon sa Plaza Zaragoza. Ngayong umaga, pupunta tayo ngayon sa Plaza Mayor. Dire-diretso lang siya sa Avenida Morelos para makarating dun sa Plaza Mayor. Sa Avenida Morelos, pag ninakad mo siya ng dire-diretso, meron kang mga makikita side by side, may mga bars na pwedeng kainan o kaya pwedeng dausan ng mga parties, mga ganon. So guys, ayan, after natin maglakad dun sa may kalye ng Avenida Morelos, so ayan, nandito na tayo ngayon sa may Plaza Mayor. So nandito tayo kagabi, tinignan natin kung anong meron. So sa gabi mas mas makulay tsaka mas buhay siya kasi bukas lahat ng bars, tapos maraming tao kasi Sunday night din naman. So naka-open din lahat ng mga fountains, ganyan. Itong Plaza Mayor may mga occasional din siya na ice skating dito, but so far kapag ganitong weather is mas marami yung mga nag-i-skateboarding. So, pwede kayo ditong mag-chill, pahinga, pagka gusto nyo lang ng fresh air. So, actually, ngayon is mga 5 PM ng Monday. And, okay naman yung weather. Hindi siya ganun kainit or hindi rin naman siya ganun kalamig. So, dito nga rin pala guys sa may tapat ng Playa Mayor, itong letters, nandito rin yung Palacio Federal. Yun. At saka dito rin natin makikita yung pinakamalaking selfie stick. No, not selfie stick kasi sa ngayon wala siyang flag. So dito nakikita yung pinakamalaking flag sa northern Mexico. So ngayon wala siya kaya selfie stick na muna. Halika, samahan natin sila dito sa may likod ng letters. Kung ano yung makikita nila. So ayan guys, so sa likod ng letters, ayan, isang malawak na area where is yung mga kabataan nag-i-skateboarding. So dito rin nila nilalagay siguro yung ice rink nila kapag yon yung occasional ice rink nila. I heard sometimes mayroong mga concert na ginaganap din dito. Correct. Kasi masyado malaki siyang plaza. So yung sinasabi kanina ni Jarwin na selfie stick, isa yon yung flag. Dapat yan nilalagay yung biggest flag or yung huge flag nila. Kaso sa ngayon wala mula kagabi. So ayan. So ngayon, ikot-ikot lang tayo dito. Samahan niyo kami.
nandito pa rin tayo ngayon sa May Torreon, Coahuila. So, bibisitahin natin yung kanilang Mercado Alianza. So, ito yung parang sa Philippines na palengke natin. So, dito may mga prutas, mga kainan, at saka iba't iba pa. So, itry natin mag-food trip tayo dito. Ayan. So, Mercado Alianza guys sa May Torreon. So, dito rin yun sa may downtown. Let's go! Let's go! Ang dami nilang mga prutas, ganyan, mga damit, mga iba't ibang klase kasi palengke nila. So guys, ayan, itong Mercado Alianza nga pala is nagbubukas siya ng 7 AM everyday at nagko-close siya ng 8 PM. So guys, tingnan nyo naman ang mura, 10 piso lang ang dami na. Diba? Sa atin sa may Pilipinas, naka-platito. Pero sila may nakaganito. Bagsakan sila ng mga talaga, mga prutas at saka mga gulay. So ayan, kung gusto nyo matry, at saka mura lang yung mga presyo nila dito guys. So from Plaza Mayor, pwede nyo lang siyang lakarin, mga 25 to 30 minutes walk lang from Plaza Mayor, yung Mercado. Ayan. So guys, so dito naman sa may area na to, dito naman yung kanilang Plaza Comida o yung kanilang food. So tara, hanap tayo ng mga kainan natin. Guys, nandito naman tayo ngayon sa may Plaza de Armas. So, from Mercado Alianza, papunta tayo sa may Mercado Juarez. So, nasa gitna siya nung dalawang palengke or mercado nila. So, dito sa may Plaza de Armas, wala namang anong makikita usually. Pwede ka lang tumambay, mag-chill. Tsaka marami rin kayong makikitang mga stall dyan or mga booth. Tapos, may mga tinitinda sila pero mostly sarado. So, it seems like sa gabi sila active. Kasi ilan lang yung mga open. So, ayun, pwede nyo rin itong pasyalan. So guys, itong Plaza de Armas is napapalibutan siya ng mga museum. So, yung museum sa may back ko, is siya yung Museum Arocena. So, mga ano siya, a museum for the history and art. Ayan. So, pwede nyo rin siyang bisitahin, but unfortunately, right now, hindi pa siya open. So guys, ayan, from Mercado Alianza, 9 minutes walk from there, at 5 minutes walk from Plaza de Armas. So, we already here in the Mercado Juarez. Dito yung food court na maraming food stall na merkado or palengke dito sa May Torreon. So, tara! Yeah. Guys. So guys, ayan, umorder tayo dito ng huevo a la mexicana at saka ng gorditas chicharon. So ito yung menu nila. Oy, guys, ito yung order natin sa a la mexicana.
Mexicana. Huevos a la Mexicana. So, freshly cooked siya. With frijoles. Of course, ang mga Mexicanos mahilig sa frijoles. So guys, ayan, order na tayo. Tikman na natin. Chicharon prensado. Habang inaantay natin yung isa pa natin order. Mira, otro una segunda limpia para cambiar eso. Ganun na. Bale, hindi siya ganun kaanghang kasi usually ang chicharon prensado, maanghang siya. Pero ito, sakto lang. May konting sipa lang yung chili niya. Sarap. Masarap kumain dito kasi guys, sa harap ko namin, tima na ang dami niyang niluluto. Ito, oh guys, ang ganda. So kitang-kita mo yung buong Torreon. Wow! So very amazing guys. Napakaswerte natin at nandito tayo sa ganitong lugar. Oh! Wow, napakaganda guys. Ang ganda-ganda. We don't know if the camera can justify the view, but personally, so amazing. Wow! Ayun yung yellow door, oh. Ayun oh, may picture tayo doon. So once you enter Torreon, dun sa may yellow na yon, ibig sabihin, you're already in Torreon. Town proper. Yeah. Wow, Ganda. So nakikita nyo, wala gaanong tao ngayon kasi unfortunately sarado yung teleferiko. So ngayon nag-drive na lang kami papunta dito sa taas. It's like 10 minutes away from the town proper. So pag drive mo siya galing dun sa teleferiko station up Or to dun here sa tram station. sa tram station is 10 minutes lang. Tsaka hindi naman ganun kahirap din yung, hindi siya ganun ka-stiff. So, it's okay lang din naman na mag-drive. But, it's better experience kung naka-tram or naka-teleferiko kasi mas maganda yung view paakyat. But, anyway, we're still lucky. Let's keep exploring this place. So, maswerte rin tayo dahil sarado yung teleferiko, wala gaanong tao. Halos dadalawa lang kami nandito ni Marika. Tapos din sa baba merong mga pang kids na may mga dinosaur din. So sigurado mag-enjoy pati yung mga bata dito kasi hindi lang siya statwa ng dinosaur, may mga sounds pa siya. Yun. Kaya sigurado ako mag-enjoy yung mga kids. Tapos habang naghihintay or pwede kayong mag-chill-chill dito sa taas, meron siyang mga cottage. Hi guys! So nandito tayo, papunta na tayo dun sa Jesus Christ. So bago tayo makyat dun, meron dito mga bilian ng pagkain. So kapag nagugutom na, pwede bumili ng snacks.
So tara. Let's go. So guys, nandito tayo ngayon sa may El Cristo de las Novas. So this is located in the Cristo Las Novas Hill dito sa may Torreon, Coahuila. So guys, itong Cristo de las Novas, ito yung biggest sculpture ni Vladimir Alvarado. This is portraying Jesus Christ. So yung size ni Jesus Christ is nasa 21.8 meters yung height niya from head to foot. Tapos yung timbang niya is bumibigat siya ng 580 tons Ng concrete. yun. So napabigat at napaalaki niya. Yes. Kaya malayo ka pa lang kitang-kita mo na siya nasa tuktok ng bundok. Yes, especially if nandoon ka sa may downtown, kitang-kita mo siya. And also, dito sa may taas, dito sa may Cristo de las Novas na lugar, marami rin kayong makikita dito. So, aside from snacks or bars, meron din silang mga gazebo na pwede nyong pagtambayan. Yun. So, bali ano siya, meron siya iba-ibang level. So, from level 1 to 5, makikita nyo siya. Sa level 3, nandun yung station ng teleperiko. Yes, so unfortunately guys, hindi tayo nakasakay ng teleferiko. Well, since yesterday, inabangan namin siya, but unfortunately until today, still closed siya. So, hindi kami nakasakay. That's why, nag-drive na lang kami papunta dito. It's like 10 minutes away only. Okay. So, maganda rin na experience mag-drive kasi sa likod siya ng bundok dadaan. Tapos pag nakita nyo yung view after few walks from the parking, ma-amaze na kayo kaagad. Yes. Hindi, parang meron siyang wow factor. Yes, and ang entrance nga pala guys, 50 pesos per car. Ayan, yun ang entrance dito. Yun lang, wala nang per head. So car lang yung may extra. So kung meron kayong dalawang sasakyan, sumakay na lang kayo sa isa para makatipid. And also guys, dito nga pala sa loob is pwede kayong pumunta at pumasok para mag-pray saglit. Ayan. So, tara. Let's go. So